Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil napakarami nating tinatanggap na biyaya, di man natin pansin, marami tayong tinatanggap na grasya galing sa pagmamahal ng Diyos. Kapag binayayaan ka ng Panginoon, huwag mong itaas ang bakod mo. Kapag nakatanggap ka ng blessing kay Lord, ilapad mo, lakihan mo ang lamesa mo. When you have received much from God, do not raise your standard of living, but raise your standard of giving. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang tanong, katiwa-tiwala ka ba? At isa sa mga grasya na tinanggap natin sa Panginoon ay ang ating oras at panahon. Paano mo ba ginagamit ang oras na pinagkaloob niya sa iyo? Pinagyayaman mo ba ito? O sinasayang mo ba? Aminin natin ang napakaraming pagkakataon na kung saan meron tayong oras pero sinayang natin sa pagkakasala. Kaya tayo ay magpakumbaba, humiling muli ng awa at tawad sa Kanya para tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming
kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal, sa kaloob namin ay panahin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkup upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon, ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi bababayaang sila ay mamamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yaman ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig.
kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon din pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang may tatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinikilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, iyong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinahanda niya sila na isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagpabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, "Huwag kayong matakot, punting kawan, sapagkat kinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian
at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng lukbutang hindi maluluma at mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makakapanirang insekto. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siyang dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang tanhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit, napaparusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Nung pong seminarista pa ako, sinamahan ko po ang isang pari para kami ay magmisa at mag-bless ng isang patay. Pagkadating po namin doon sa bahay, dinatnan po namin ang mga nagsusugalan. Nilapitan po ng pare, isa sa mga sumusugal. At sabi po niya, paumanhin po, pwede po bang magtanong? Habang ito pong tao nakahawak sa mga baraha, napatingin po siya sa pare, nabigla pa siya. Ay, Father, pasensya na po. Ano po yun? At sabi po ng pare dito sa sumusugal, alam niyo po ba yung pangalan ng namatay? Nagkamot po ng ulo itong taong sumusugal at sabi niya, Gloria po yata, Father. Pasensya na po.
Ganun po ba? Sabi ng pare, salamat po. At kami po ay pumasok doon sa bahay. Ito pong pare, tinignan niya yung kabaong. Pagkatapos po niyang tinignan yung patay doon sa loob ng kabaong, lumabas muli yung pare bago po kami magmisa. Pinuntahan po ulit yung taong sumusugal at sinabihan siya, Mama, bakit may bigote si Gloria? Sabi niya. Yun pala, nakikipagsugalan lang siya. Hindi naman talaga siya nakikiramay. Amen? Madali lang pong malaman kung sino ang namatay. Tingnan mo lang yung pangalan o kung hindi po kayo takot, napitan niyo yung kabaong, sumilip kayo. Malalaman mo kung yan ba ay babae o lalaki. Amen? Kahit naman po sa sementeryo malalaman mo kung sino dyan yung mayaman o mahirap. Kapag naka-musileo, parang mansyon pa, yung pong patay, siya po'y mayaman. Amen? Pero kapag nakalagay dun sa mga apartment, dukhayan, mahirap lang. Amen? Madali lang pong malaman ang pagkatao ng namatay. Pero alam niyo po kung ano yung mahirap? Ito po, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang mahirap minsan sa buhay, hindi natin alam kung sino sa atin ang susunod na mamamatay. Amen? Kung may isang kasinungalingan po sa ating buhay, palagi nating sinasabi sa ating sarili, kinukumbinsin natin ang ating sarili na hindi pa ako mamamatay. The biggest lie that we tell ourselves is, we have time. Tomorrow, I will live. Dahil ang totoo, wala naman pong nakakaalam sa atin hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Buti pa nga po pagdating sa pera alam natin kung magkano na lang yung pera natin sa wallet. Pero pagdating po sa oras, kahit natignan mo ang iyong orasan, hindi niya masasabi sa'yo ilan na lang oras ang natitira para sa iyo. Kaya nga po, yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. At ang pagdating daw ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Kung kailan hindi ka handa, doon siya darating. Kaya nga po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay palaging maging handa. Amen? Pero yan po ang tanong. Paano ba mabuting maghanda? Anong pinakamagandang paraan para paghandaan natin bago man tayo magpaalam dito sa mundo? What is the best way to prepare for our death? What is the best way to prepare for the coming of the Lord? Remember this. The best preparation is to live a fulfilled life. Anong pinakamagandang paghahanda bago man dumating ang Diyos, bago ka man lumisan dito sa mundo? Ito po, ang mabuhay kang ganap. Ang magkaroon ng isang kompletong buhay. Now, that is the next question. How to live a fulfilled life? Paano ba tayo mabubuhay ng ganap? 3 bagay po ang kailangan natin para masabi natin na ang ating buhay ay ganap at buo. Una, ang magmahal ka. Pangalawa, ang maglingkod ka. At pangatlo, ang umasa ka. Remember, my dear friends, these 3 things that you need in order for you to have a fulfilled, complete life. 1, find someone to love. 2, find something to do. And 3, find something to hope for. First one, find someone to love. Kung wala kang minamahal, walang kwenta ang buhay mo. Di po ba? Tama ang sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang puso mo, doon ang kayamanan mo. Where your treasure is, there also your heart will be. May nakausap po ako, ang sabi niya sa akin, Father, nadidepress po ako. Kasi po, nagkahiwalay po kami ng misis ko. At kinuha pa po niya
yung anak namin. Alam niyo po, Father, kahit na maganda ang aking negosyo, kumikita naman po ako, meron akong pera, kumpleto po, maganda ang aking bahay. Kapag umuwi po ako, Father, napakalungkot ng lugar. Napakadilim ng paligid. Pag po ako ay pumapasok na sa kwarto, kahit na malambot ang aking kama, di po ako makapagpahinga. Kahit na anong gawin ko po, wala akong tuwa, wala po akong saya. O nga naman po, no? Walang kwenta ang kayamanan kung wala kang minamahal. Pero kapag meron kang minamahal, daig mo pa ang nanalo sa loto. Amen? Basta't meron kang minamahal, jackpot ka. Kaya nga po, hindi nyo napansin, ang mga in love, palaging busog. Kapag nagde-date, ayaw kumain. Nagtititigan lang. Amen? Kapag in love, blooming. Di naman nagme-makeup yan. Di naman nagpapaparlor. Kapag in love, gumaganda. Pumaporma. Amen? At di nyo po napansin, ang mga in love, hindi makatulog. Kasi palaging nagfe-face to face, chat time. Sinasabi, tulog ka na, ikaw muna. Nakakainggit po, no? Bakit ganyan ang nararanasan ng mga in love? Kasi kumpleto sila. Wala na silang ibang kailangan kung hindi ang minamahal nila. Amen? Gusto mo bang maranasan nyo ang langit? Magmahal ka. Pero ang buhay na walang pagmamahal, impyerno. Amen? Ang kasal na walang pagmamahal, kalbaryo. Ang pagtatrabaho na walang pag-ibig, pabigat. A life without love is hell on earth. What makes this difficult life bearable? It is because we love. Kaya nga po, palagi ko sinasabi sa mga nagtatrabaho, pag nagmimisa po ako ng First Friday dito sa mga sakop kong kumpanya, habiling ko po, yes, love your work. But do not forget, love your family more. Because for your company, you are expendable. But for your family, you are irreplaceable. Kapag nagkasakit ka, madali ka lang palitan ng kumpanya. Pero pagdating sa iyong pamilya, walang makakapalit sa iyo. Di po ba? Ang pera, maraming kamuka. Maraming ginto, perlas, diamante sa buong mundo. Kahit naman po ang sasakyan, sabihin mo, limited edition yan. May kamukha pa rin yan. Pero kapatid, baka makalimutan mo, nag-iisa ka lang dito sa mundo. No two people are alike. Even twins are not the same. And this is the reason why God loves you. Why God treasures you. Ang tunay na kayamanan dito sa mundo ay nasa puso mo na kung magmamahal ka. Amen? This is the first. In order to have a fulfilled life, start loving someone. Harinawa, mas mahalin pa natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, hindi magsasawang magmahal sa'yo kahit na nagkasala ka, kahit na nagkamali ka, kahit marami ka ng pagkukulang. Saan ka makakahanap ng ganyan? Yung in love sa'yo, ang Diyos. Siyang hindi mo minamahal. Kapatid, a fulfilled life starts by loving someone. Let that someone be God first. Amen? But secondly, find something to do. Sabi po sa ating ebanghelyo, huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. Kung ginawa natin ang kagustuhan ng Panginoon, merong gantimpala. Kaya kung ginagawa mo ang taliwas sa kagustuhan ng may kapal, may naghihintay sa iyong parusa. You are punished not because you have done something wrong, but you are punished because you have failed to do what God wants. Kahit na sabihin mo, mabuti naman ang ginagawa mo, kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, masama pa rin yan. Amen? If you want to make the most out of this life, then do God's will. At ano ba ang kagustuhan pinapagawa ng Diyos sa atin? Maglingkod tayo. Serve. Always serve. Minsan lang po tayo dadaan dito sa mundo at ang pinaka-makahulugan na pwede nating gawin ay maglingkod. Nung po minsan, nanonood po ako ng interview
ni Shaquille O'Neal. Kilala niyo po yung basketball player. Ang sabi po ni Shaq, kapag daw po nagtatayo siya ng business o negosyo, inaalala po niya yung prinsipyo na narinig niya kay Jeff Bezos. Yung pong may-ari ng Amazon sa Amerika, isa din po sa mga pinakamayamang Amerikano, tao sa buong mundo. Ang sabi po kasi ni Jeff Bezos, kung magninegosyo ka, gumawa ka ng negosyo na makakapagbago sa buhay ng ibang tao. Only invest in businesses that transform the lives of other people. At alam niyo po ba, sabi po ni Shaquille O'Neal, magsimula daw po nung ginawa niya yon. Anong nangyari doon sa kanyang pera at kayamanan? Nag-quadruple daw po. Hindi lang po dumoble ha. Isipin niyo po yung balik 4 times. Mga kapatid, ganyan din po ang ating mararanasan. Mas maraming balik sa atin pag marunong tayong magbigay at mag-alay sa iba. Bakit ba kailangan nating maglingkod o tumulong sa iba? Kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon, pinagkatiwalaan niya tayo ng napakaraming grasya. Jesus said, much will be required to the person entrusted with much. Kung hindi ka maglilingkod, kapatid, babawiin ng Diyos ang binigay niya sa iyo. Amen? Baka makalimutan mo, katiwala ka lang. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa kanyang biyaya. Huwag mong solohin. Huwag ka naman makasarili. Serve, my dear friends, because you will be rewarded and you will be remembered by your service. Third and last, find something to hope for. Sabi po ng pangalawang pagbasa, faith is the realization of what we hope for. Kung hindi ka aasa, wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, hindi ka maliligtas. Bakit po natutulog kayo paggabi? Kasi umaasa ka na bukas, magigising ka pa rin. Di po ba? Kung wala kang pag-asa na bukas magigising ka, matutulog ka pa ba? Hindi na. Di po ba? Kaya nga mahimbing yung tulog mo kasi alam mo, bukas, magigising na naman ako, makakapagtrabaho na naman ako. Di po ba? Bakit po nagtatrabaho kayo? Kasi alam mo, sasweldohan ka. Amen? Kung alam mo, hindi ka naman bibigyan ng pera o sweldo pagkatapos ng pagtatrabaho mo, papasok ka pa ba? Hindi na. Di po ba? O yung mga bata sa inyo, bakit kayo nag-aaral? Kasi alam nyo, pagkatapos yung mag-aral, mag-graduate kayo. Kung alam mo na ibabagsak ka din ng teacher mo kahit na anong gawin mo pag-aaral, mag-aaral ka pa ba? Hindi na. Lilipat ka na lang ng eskwela. Di po ba? Ganyan din po pagdating sa ating mga kapatid na may sakit. Kahit na sinabi ng doktor, stage 4 na po, wala na akong magagawa. Nakikita nyo, walang tigil na pumupunta sa simbahan, nagpapa-anoint, nagpapadasal, papapunta pa rin sa hospital. Kasi umaasa sila, naniniwala sila na sila ay gagaling, hindi pa katapusan ang sinabi ng doktor sa kanila. No, ang pag-asa natin, ito po ang paniniwala na sa pagdating ng Diyos, bibigyan niya ng happy ending, kabuuan, pagkakumpleto ang ating buhay. Our hope is not money, possessions, and our achievements. Our hope is a person. Our hope is Jesus. Amen? Alam niyo po, nung nakarang baha at habagat, nakita ko yung napakalalim na pananampalataya at pag-asa ng mga mahihirap dito po sa sakop ng aming parokya. Para po sa akin, kahit na hindi po pala simba yung mga mahihirap, hinihikayat po namin na sila'y maging aktibo sa simbahan. May spiritualidad pa rin ang mga mahihirap. May katotohanan po yung sinasabi ng ating Panginoon, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Marami po akong sakop dito po sa parokya. Nakatira po sila doon sa tabi ng NLEX. Makikita niyo po pag dumadaan kayo doon sa highway, sunod-sunod po yung mga bahay. Pansinin niyo po yung mga bahay na yon. Ang pundasyon po nila, 2x2 lang. Bahang-baha para po makarating sila sa daan. Sasakay po yan ng balsa. Meron pong gumawa na tulay, napakaliit. Pero isipin niyo po, kahit na mahina
yung pundasyon ng kanilang mga tahanan, hindi po sila nawawala ng pag-asa. Yan po yung pananampalataya, pananalig nila sa Diyos. Na alam nila bukas, nakatayo pa rin ang kanilang mga bahay. Ano po ang pag-asa ng mga mahihirap? Na bukas, makakakain pa rin sila. Bukas, makakaahon sila sa kanilang kahirapan. Hindi po nila alam kung paano mangyayari yun, pero alam nila, posible. At ang tawag niyo po doon ay pananampalataya at pag-asa. Isipin niyo po, kung walang pag-asa yung mga mahihirap, edi dapat matagal na nagpakamatay na lang sila. Edi dapat matagal na sumuko na lang sila. Pero makikita mo, pupursige sila, lumalaban sila, nagpapatuloy sila. Wala po silang trabaho, walang steady income. At nung pong umuulan, bahang-baha, habang nagbibigay po kami, nakita ko, di po sila nagbibisit, nakangiti, nagpapasalamat. Nakakakonsensya po, no? Kasi yung iba sa inyo, ang gaganda na ng sasakyan, gawa sa bato yung bahay, may internet, nakakakain naman, pero nadidepress, pero nalulungkot. Kaya meron pong naituturo yung mga mahihirap sa atin. Kaya pwede nating masabi, kahit na mahirap ka, pwede pa rin maging ganap ang buhay mo. Kahit na may kulang sa buhay mo, basta't may pag-asa ka, mapupuno ka ng Diyos. Amen? Tanong po, ano pa ang inaasahan mo sa buhay mo? Bakit ka umaasa? Bago ka umasa na bumalik ang asawa mo, bago ka umasa na mababayaran mo mga utang mo, bago ka umasa na gumaling ka sa iyong sakit, kapatid, umpisahan mo, umasa ka sa Diyos. Dahil, ang nakasulat po sa Biblia, those who hope in the Lord, their strengths are renewed. Ang mga umaasa sa Diyos ay pinapalakas ng Diyos. Mga kapatid, 3 bagay lang ang kailangan natin para maging ganap ang ating buhay. Huwag niyong kalimutan, ang magmahal ka, ang maglingkod ka, at ang umasa ka. Magpatulong po tayo sa Diyos. Biyayaan sana tayo sa 3 bagay na ito para hindi tayo matakot sa kamatayan at para maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panawagan ng Panginoong tibayan natin ang ating pananalig at patunayan ito sa mga gawa bilang tunay na mga tagasunod niya. Batid ang ating kahinaan, manawagan tayo tumiling ng kanyang tulong. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang esposa ni Kristo, naway ang pananalig niya sa Panginoong Hesus ay manatiling inspirasyon para sa lahat at mapatunayan ito sa kawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga kura paroko, naway tapat nilang patnubayan ang mga pinamumunuan sa pamamagitan ng kanilang mga pangaral at halimbawa ng matibay at dalisay na pananampalataya,
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pinaghihinaan ng loob dahil sa masamang halimbawa ng ilang nananampalataya, naway pagalingin ng banal na Espiritu ang kanilang mga sugat na pandamdamit pangkaluluwa at papagningasin sa kanila ang alab ng matatag na pananalig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, tulutan mong makilala ka namin paglingkuran sa aming kapwa hanggang makaharap ka namin sa kariyan, kung saan ka nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos,
at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at matanghal sa amin ang luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, tandaan niyo na walang nakakaalam sa atin kung ilan na lang oras at panahon ang natitira natin dito sa ibabaw ng mundo. Make the most out of your time here on earth. And how can we be more prepared in facing the Lord? It is by living a full life. May you have a fulfilled life. Tatlo po ang sangkap ng isang ganap na buhay. Kailangan kang magmahal, kailangan kang maglingkod, at kailangan kang umasa. To have a fulfilled life, find someone to love, something to do, and something to hope for. Pag nilayan niyo po, mamayang gabi yan, bago kayo matulog, mas maganda po, kabit niyo sa schedule niyo, tatak niyo, sulat niyo, ang tatlong mga salitang yan. To love, to serve, and to hope. Pagkagising nyo, yan din sana magbigay ng direksyon sa inyong buhay. Lahat sana ng iyong gagawin ngayon ay para ikaw ay makapagmahal pa, makapaglingkod pa, at umasa ka na ang Diyos aayusin din niya ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.